Si Paolo. Si Paolo ang naging bunga ng affair ko noon. I had no choice but to lie, Marge. Nung pinanganak ko si Paolo, nakita ko kung gaano kasaya si Greg. Kung gaano niya minahal ang batang yan. Kaya natakot ako na pag sinabi kong totoo, papalayasin kami ng asawa ko, magiging palaboy-laboy kami. Kaya tinago ko. Ayokong lumaki si Paolo na walang pangalan at walang kinabukasan dahil lamang sa isang pagkakamali. Pero hindi tama yun. Sinave mo si Paolo pero nag-suffer si Edward. Marge, ina ka rin. You, of all people, should know. Ginawa kong kailangan kong gawin para hindi mawasak ang buhay ni Paolo. Pero hinakawan mo ng karapatan na malaman ni Paolo yung totoo. At si Dad, karapatan niyang malaman kung sinong totoong kadugo niya. Para hindi niya indiin si Edward makulong. Marge, please, nakikiusap ako. Don't do anything na pagsisisihan nating lahat. Ayokong tuluyang masira ang pamilya natin. Pasensya ka na, Ma. Pero kung hindi ka makakapagsalita, ako na pong magsasabi kay Paolo. Dahil alam kong hindi niya gugustuhin magpatuloy ng magandang buhay kung alam niyang galing ko sa paghihirap ng kapatid niya. Marge, please. Please don't tell Paolo the truth. Kasi kapag ginawa mo yan, parang ikaw na mismo ang sumira sa pamilya natin, Marge, please. Ma, matagal na tayong sira. Pero kailangan kong gawin to para protektahan at isave yung natitirang buo sa pamilya natin. Ma, alam na ni Aldrin ang totoo. What? At pwede niyang i-weaponize ang information na to para isira tayo sa publiko. Antayin mo pa ba yun? Na malaman nila Dad sa dyaryo at ni Paolo at ni Edward na pinagpipesahan na tayo ng lahat? Ma, ito na yung pagkakataon na sabihin mo yung totoo. Ito na yung chance para itama mo yung pagkakamali mo. Sabihin mo na sa kanila yung totoo. Miss Natividad, mabigat ang paratang ni Mr. Greg Torrecampo laban sa anak niya. May ebidensya. Paano ka nakakasiguro na wala siyang kinalaman sa sunog? Dahil nandun ho ako nung mangyari yun. Dahil alam ko ho kung sino yung totoong gumawa nun. Sino, Manang? May ibang taong nakapasok sa bahay nun? Wala, Edward. Walang ibang tao. Ako yung may kasalanan. Ako yung sumunog na bahay ninyo. Kayo, Manang? But you've always been kind and loyal to us. Paano mo nagawa yun? Hindi ko rin alam kung paano ko nagawa yun. Edward, kagaya mo rin, napagod din ako sa pamilya mo. Umabot na sa sukdulan yung galit ko nung gabing yun.
Hindi ako masamang tao. Pero kayo ang nagtulak sa akin para gawin ito. Greg, Regina. Total, itinapon niyo na ako sa basura. Pues, sama-sama na tayo mawalan ng bahay. Sorry, Sir Edward. Pero ayokong makulong. Edward, patawarin mo ko. Hindi ko intensyon na magdamay ng ibang tao. Gusto ko lang gumati sa mga magulang mo dahil sila ang magrabyado sa akin. Pero Manang, bakit ako? Bakit kailangan ako ang sumagot sa mga kasalanan niyo? Dahil natuwag ako. Natakot ako na mga mapano ako habang buhay. Sinisip ko na kung ikaw ang mapagbibintangan, hindi ka pa kukulong ni Ma'am Regina. At yung daddy mo, hindi ka niya kakasuhan para makaiwas siya sa kahihiyan. Hindi ko na kaya yung konsyensya nung makita kang nahihirapan, Edward. Handa na ako. Handa na akong magbayad sa lahat at handa na akong makulong. Para huwag na lamang akong dagdagan pa ang pagkakasala ko sa'yo. Edward, sorry, Edward. Nagamit na ako talaga. Hindi ko sinabi. I'm sorry. Sorry. Thank you so much, attorney. Padala niyo na lang po ako ng draft ng complaint bukas. Yeah. Ma, Why are you crying? si Aldrin ba may kagagawa nito? Ma, huwag ka mag-alala ha. I already filed a complaint against him. Tuturuan ko ng leksyon niyan para tumigil na. Paulo, huwag mo nang ituloy, ha? Ma, bakit? Alam niyo ho ba kung anong pinagsasabi niya tungkol sa inyo? Paulo, anak. Huwag ka sanang magagalit, ha? Pero, lahat kasi... Edward, ito na yung chance na hinihintay natin. Pagkakataon mo nang mabawi lahat ng ninakaw sa'yo. Hindi ko alam, Thea. Naguguluhan pa rin ako. Totoo ba? Anak sa labas si Paulo. In short, wala siyang karapatan sa yaman at posisyon ni Dad. At kapag nalaman to ni Dad, ikaw mas aangat. Ikaw ang magiging golden boy ng mga Torrecampo. At si Paulo, wala. Pupulutin na lang sa kangkungan. Kahit saan ako pumunta, tinatanong ako, bakit nakalaya yung walang yan? At Dad, napatunayan na naman po na hindi siya ang may kasalanan eh. Inamin na ni Manang Yoli ang lahat. And you think that's enough? Pero kapatid ko pa rin si Paulo. Hindi natin pwede kalimutan na
Tumulong siya sa operation ni Ashley. Hindi natin pwedeng baliwalain yun. Ano ba? Huwag kang magpakatanga. Ginagawa lang naman nila yon para protektahan ang sarili nila. Para hindi sila mademanda sa paggamit nila kay Ashley. Hindi sapat na si Yoli lang ang mabulok sa kulungan. Dapat dinamin niya na si Edward para mabawasan ang sakit ng ulo ko. Dad, wala pong kasalanan si Edward. Biktima po siya. I don't care. Inosente o hindi. Wala na akong pakialam sa kanya. Hindi ko na siya ulit tatanggapin dito sa pamamahay na to. It's a disgrace to the Torre Campo name. Huwag mo nga sisihin si Paulo. Recently lang din niya nalaman yung totoo. Pero nakinabang siya. Habang ikaw, itinakwil at muntik nang mabulok sa kulungan, ayun si Paolo, nagpapakasasa sa pagiging golden boy niya. Hanggang kailan ka ba magiging good boy, Edward? Kailan mo ba titiisin na yung trato sa'yo ay parang basahan ng mga Torre Campo? Buti na lang nandiyan ka, Paula. As far as I'm concerned, ikaw na lang ang nag-iisang anak ko. Ikaw lang ang may karapatang magdala ng pangalan ko. And now, anong sasabihin mo? Make it quick. Gusto ko na magpahinga. It's... Edward, isipin mo naman yung pamilya natin. Isipin mo naman si Ashley. It's nothing, Dad. Tungkol lang po ito para bukas para sa board meeting. It's nothing. We can just talk about it tomorrow in the office. Gawin mo ang kailangan mong gawin. Kahit para na lang sa anak mo. Okay. Good night, everyone. Look at this. Tayo ang pinagpipiestahan sa balita. Pinagtatawanan tayo ng buong business community. Sirang-sira na talaga ang pamilyang ito. Dad, please don't blame us for everything. No, Marks. Hindi ko kayo sinisisi. Buong gabi kong pinag-isipan ang mga sinabi mo. At na-realize ko, tama ka. It's all my fault. My pride, my blindness. Ako ang nagdala sa atin sa sitwasyong ito. Edward, I'm sorry. Sorry for the way I treated you all these years. Patawarin mo ko. Dahil mas pinaniwalaan ko ang galit ko kaysa sa sarili kong dugo. I'm sorry. Ganun na lang yun? Sorry lang? Dad, it's not enough! Kung talagang gusto mong patunayan na gusto mong makabawi, patunayan mo. Simulan natin sa paglilinis ng bahay. Palayasin mo tong dalawang to dahil hindi nila deserve na magstay dito. Teka, ano ba? Tinatry natin ayusin ang pamilya. Sinasalba natin kung anong natitira sa atin, tapos yung gusto mo, palayasin kami? Marge, kami lang rito ang pamilya. Get that into your thick head. Si Edward lang ang tunay na may dugong Torre Campo. Yung asawa mo, anak lang naman siya sa labas. Kaya wala siyang karapatan. Thea, legal na Torre Campo pa rin si Paulo. Dinadala niya yung pangalan na yan dahil kinilala siya ni Greg. And let me remind you, I am still the wife of Greg. So I have a say who stays in this house kasi conjugal property ito. So may-ari pa rin ako
nitong mansyong kinatatayuan mo. Wow. Eh, sino ba ang nagsimula ng lahat ng gulong to? Ayusin mo yung pagsagot mo kay Mama. Huwag kang bastos. Yan ba ang strategy mo ngayon, Marge? Yung sumisip-sip ka kay Mama dahil alam mong bad shot kayo kay Dad? Tumigil ka nga, Thea. Huwag ka magsimula ng gulo. Bakit ako titigil? Kapag hindi natin inassert yung karapatan natin, kakayan-kayanin na naman tayo. Tatatuhin na naman nila tayong basura. No way! Never again! Kung ayaw mong tratuhin ka ng basura, pues huwag kang mag-asal basura. At huwag kang umastang santa. Dahil kung talagang mabait ka, hindi na soswapangin ang dapat na mapunta sa asawa ko at sa amin. Sandali ha, sino bang swapang sa ating dalawa? Marge, please, huwag mo nang patulan. Sabi nga tumigil ka na eh. Bakit ba pinagtatanggol mo sila? Sila ang nagnako ng buhay mo. Sila ang dahilan kung bakit tayo dehado. Tumabi ka nga dyan, lecturean ko lang itong babae. Ikaw nagsimula lahat ng gulo dito. Ikaw yan! Bigaon ka, malindi ka, basura ka. Dapat ikaw ang alis dito sa bahay na to. Wala kayong karapatan! Dad? Dad! 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 Nandito po ako, President! Edward! Edward, halika rito! Tulungan mo ako! Humihinga pa siya, kailangan na natin niyo galing sa ospital. Dad! Bilis, Dad! bilisan niyo! Bilis, dalhin niyo!